Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Nako, eto na po. Talagang marami na po nag-iisip dito sa pagkawala po ni Cabral, no? Hindi po pagkamatay pagkawala po. Yan po ang tono po ng taong bayan ngayon. Sa lahat ng comment section po, wala ako nakikitang buhay pa si Cabral. Ay, wala ako nakitang patay na si Cabral. Ayon sa kanila po, buhay pa po si Cabral. Tulad na lang isang ito na nag-comment, sabi niya, tumigil na kayo sa panloloko ng publiko. Hindi naman namatay si Cabral. Pinalayas yan ng ibang bansa. Pinalayas yan sa ibang bansa sa tulong ng sindikatong gobyerno. Makakarma din yan at magkakatotoo ng drama nila sa fake death. Alam mo kasi, alam nyo bakit? Marami po ngayon nagbibigay tsorya na nagtataka sila maski ang minority congressman yata mapapaimbestiga na, no? Senador na lang hindi napapaimbestiga. Gusto nilang paimbestigahan ang pagkawala ni Cabral. Kasi alam nyo totoo lang sabi nila kasi 'di ba lumabas na ng ibang bansa, baka ito ay ng ibang bansa na, no? O naitago na, sabi ng iba. Ngayon, ilagay nyo sarili nyo kay Cabral. Si Cabral high profile na tao. May-ari ng isang malaking hotel at mga negosyo pa yata. 40 years kang hepe ng planning yata yan, So, mataas ka, hindi ka biro. Magkano yung hotel? 2.5 billion. Ikaw magkaroon ka ng hotel, 2.5 billion, hindi ka ordinaryong tao. Sabihin ko sa iyo. Ngayon, nakakapagtaka dito, ilagay mo sarili mo kay Cabral. Ikaw si Cabral. Sa tingin mo, nalalaman mo na bago mag-Christmas may mapapakulong? May narinig kang ganon sa presidente. Sa tingin mo, ikaw mayaman ka, pababayaan mo, sila Diskaya, hinuli na. At iba pa mga DPWH na official, hinuli na. Nakita mo, isa-isa nang hinuhuli, tinutugis, si Saldi ko, tinutugis na. Ikaw, papayag ka ba? Ako si Cabral. Papayag ako, mahuli ako. Kung hindi si Cabral ang tinutukoy ko, sarili ko na lang. Ang gagawin ko, kung halimbawa wala akong kasalanan, o may kasalanan man o wala, pero ipakukulong ako. Anong gagawin ko? Kumanta man ako, hindi, pero madadamay ako. 'Di ba? At mapipilitan ako, mapatawag ako kung san-san Maiipit ako kasi may mga tanong sa'yo na ikaw ang planning na hindi mo pwedeng hindi sagutin. Pag hindi mo sinagot, napaka-imposible, planning ka. Halimbawa, ang tanong sa'yo, nag-insert ba si ganito? Hindi ka pa pwedeng hindi umuo, hindi ka pwedeng humindi dahil talagang ikaw ang may gampanin dyan. Tama? So, ibig sabihin, corner ka. Kapag sinalang ka kahit anumang investigasyon, magsasagot ka. At isasagot mo, tama. Di ba? Kasi hawak nila papeles ikaw planning Di ba? So, anong gagawin mo? Baka makulong ka. May ipit ka. Ang dami po nagsasabi, wala po sa pagkatao ni Cabral na 40 years lang ngayon na naisip mag-guilty. Sa 40 years na nakaupo, ngayon na makakaisip na mamamatay siya. Di ba? Ibig sabihin sa sarili mo, kung ako sa kanya, pwede ako makaisip kung bilyon ako. Binenta ko hotel. Hoy, teka, binenta ko hotel. Ang hotel pala, sabi sa balita, hindi ko alam kung totoo yun, 2.5 billion ang halaga. O pagpalagay natin, binenta sa kalahati yun. Hindi makalahati, binenta ng 2 billion yun. Hoy, magkaroon ka ng 2 billion pesos. Ang yaman mo, super yaman ka. Hindi ka na maghihirap. Sarapos, mapakukulong ka. Siyempre, isipin mo, paano ka i-escape? Kung pinatakas naman siya, madali. May katulong ka, yung gobyerno. O yung mga taong sabi sindikato daw. Pero kung halimbawa man, hindi ka man pinatakas, kung ikaw mismo, halimbawa, hindi alam ni BBM, hindi rin alam ng driver, o maari alam ng driver, pero si BBM hindi rin alam ng ibang opisyal na tatakas ako. Paano? Gagawa ako ng isang issue na, kasi pag tumakas ka, tutugisin ka Pero pag ikaw ay nagpalabas na patay na, hindi ka tutugisin. Yan po ang hinihinala po ng napakarami na pinalabas lang to ng patay. Hindi alam kung alam ng administrasyon o sinolo lang ni Cabral ang kanyang plano. Yan ang iniisip ng iba, hindi ko sa akin yan. Batay po sa mga nababasa ko pong comment dito. Pero batay po sa post na to ni Cathy Binag, basahin po natin ito na nakakaalarma din po to, na malaking possible na ito ay may ambag
Ang posibleng pagkahulog, bakit di tayo naniniwala? Kwento ng pagkamatay ni Yussi Cabral. Opinion by Cathy Binag. Hila ng grabidad ang pagbagsak pero kaso ng Undersecretary Cathy Cabral ang lohika ay tila lumipad. Pinapakain tayo ng isang kwentong tadtad ng butas sa parabang isang isinulat ng mga taong mga akala ay sa publiko ay bulag, bingi at tanga. Ang opisyal na naratibo ay isang malaking kalokohan. Isang babaeng may matinding takot sa taas pero of heights ang nagpasya umanong mag-unwind sa bingit ng bangin. Iniwan niya ang kanyang lifeline at cellphone, bag at proteksyon sa loob ng kotse at pagkatapos sinabing siya ay nahulog. Eto, ang taong magpapakahulog doon, hindi, ang cellphone kasi hindi mo pwedeng iwanan yan sa kotse. Pwede kung sarili mo yung kotse o kaya may kotse kayong dala, iiwan mo doon. Tiwala ka sa driver mo, hindi naman kakalkalin yun kasi may password yun. Pwede. O kung wala naman, pwede mo naman iwan at pwede rin hindi. Nakapagtataka lang sa sitwasyong ito, na nag-ano ka dyan, tumambay ka dyan o saan ka pa pumunta, naiwan mo yung cellphone mo at wala kang proteksyon. At may pyrophyte siya. Ako, naniniwala ako sa sitwasyong ito. Wala siyang pyrophytes. Kasi kung si Cabral talaga yung nakita sa video na yon, walang duda wala siyang pyrophytes. Kasi pag may pyrophytes, ayan sabi pag may pyrophytes, ito hihimay natin ang mga nakakabahalang detalye, pilit na minawalis at sa ilalim ng bahasang mga otoridad. Number 1, ang takot versus ang lugar, phobia versus location. Ang takot ay instinct. Kung may acrophobia ka, kusa nanginginig ang tuhod mo at bumabalitad ang sikmura mo kapag nasa mataas na lugar ka, hindi ka doon magpapahangin. Hindi ka tatayo sa gilid ng bangin para mag-clear ng mind. Mananatili ka sa kotse, didikit ka sa semento, ang ideya ang kusa siyang bababa at matarik ay sa batuhan ng bangin ay hindi lang mahirap paniwalaan. Ito ay labag sa psychology ng taong kontra ito sa survival instinct. Tama. Pero kung nakapokus lang tayo sa phobia, maliligaw tayo. Maaaring itong si Cabral, yung nakita natin doon na picture, maaaring si Cabral nga talaga yun. Yung nag-selfie. Na nakita mo naman dyan sa screen natin, nag-selfie yan, nag-selfie siya. Asa na? Papakita ko. Ay, mamaya, sige, natatabunan na eh. Okay. Nagsiselfie pa siya, di ba? So, ganito. Kung nagsiselfie siya doon, wala siyang phobia. Kasi pag ikaw may phobia, tama, manginginig ka at magpapawisan ka ng butil-butil at hindi mo kakayanin tumambay doon. Maski lamang na 1 minuto. Pag ikaw may fear of heights. O pagpalagay natin hindi phobia, basta lang konting takot lang, basta lahat naman tayo takot sa mataas, di ba? Basta, pwede na. Pero, hindi dito question kung pinag-uusapan may takot ka sa phobia, wala. Ang pinag-uusapan dito ngayon, bakit ka tumambay doon? Ngayon, marami po ngayon konklusyon na lumalabas. Marami po mga opinion, mga teorya na po na hindi naniniwala sila na nahulog nagpakatihulog itong si Cabral. Dalawa po ang hinala ng iba. Ito nababasa ko at nakikita. Una, talagang si Cabral yun namatay at itinulak. Pangalawa, palabas lang yon, wala naman talagang Cabral na namatay at nakatakas sa ibang bansa. Yan ang hinala ng iba. Pero teka muna, may butas. Bakit? Sino yung katawan na yon? Hindi natin alam. Baka si Cabral din yon. Nagpapatay-patayan lang, pwede. Pero bakit may mga otoridad? Hindi ba mahata ng otoridad yon? Anong malay natin? Pero ayaw natin sisihin yung mga otoridad na nag-emergency rescue doon, no? Pwede rin naman na hindi si Cabral yon. Pwedeng decoy, ganun-ganun, etc. Pero nakapagtataka lang kasi dito mga kaibigan, may gold foil. Yung gold foil po, eto papakita ko Yung gold, bakit nakabalot ng gold foil?
Sandali, Sandali po. Hahanapin natin. Ayan. Eto, 'to. Bakit daw po nakabalot ng gold foil? Dali, Eto. Yan, bakit po ba nakabalot ng gold foil? Ayon po sa paliwanag at batay din sa pag-research ko at paliwanag nito, ang gold foil like ay ano ba talaga ito? Marami tatanong kung bakit nabalutan tila ng gold foil si Yusek. May ilang mga hinahalala baka ginamit ito upang itago ang katawan. Lilinawin natin. Ang nakitang gold-like foil ay emergency survivor thermal bag. Ginagamit ito sa rescue operation kapag ang biktima ay buhay pa upang maiwasan ang hypothermia, mapanatili ang ma-stabilize ang temperatura ng katawan at maprotektahan ang pasyente habang inililipat. Mahalagang punto, ang cadaver bag ay ginagamit kapag ang opisyal ng kumpirmadong patay na ang biktima. Kung patay na siya nang ma-recover, cadaver bag sana ay ginamit, hindi thermal bag. Kuha nyo. Ano po pa sa isip nyo? Buhay pa yung nalaglag. Thermal bag. Hindi ginamit. Ay, ginamit ang thermal gold foil. Eto akin lang to wag niyong paniniwalaan to. Baka maniniwala kayo wag niyong paniniwalaan to. Panaginip ko lang to, teorya ko lang to. Eto, bakit gold foil ang ginamit? Kasi alam na nagre-rescue buhay pa. Pag buhay pa, anong pinakaunang ginagamit nila ba't napapatunayan buhay pa? Yung pulse. Hindi maaring kulay ng labi, ng patay na, hindi sa mga sugat binabase. Hindi sa wasak ng muka, kundi sa pulse. May hawak siguro silang pulsimeter, oximeter. Kung may hangin pa, may pulso pa, ibabalot ng gold foil. Dadalin sa malamang hospital. Tama? Hindi natin alam kung kailan namatay ito. Sabi, 12:03 daw namatay. Hindi ko alam kung kailan ni-rescue. Ano oras, ano eksaktong date o time. Akin lang to, akin lang to, sorry Maari kaya itong babaeng ito na si Cabral talaga. Sa sobrang nervyos niya na ayaw niya makulong. Akin lang nagpatay-patayan siya doon sa baba. At kasabot yung maari yung driver. Huwag niyong paniniwalaan panaginip ko lang to. Ulitin ko baka sabihin niyo, munting ka naman, nambibintang ka, nag-aakusa ka. Hindi. Teorya lang to Hindi kaya ganoon ang ginawa? Maaring buhay pa. Ako kasi gagawin ko yun, kaya kong gawin yun Mag-react lang ako gano'n, para i-rescue ako, maliban nila, nasaktan ako. Aray, di ko ganun ka lang. Daling ka sa ospital. Daling ka. Tapos doon ay nakaabang yung mga sipi mo, may-ari ng building, may-ari ng hotel. Siguro kahit hospital, kayang bilhin. Hindi ko sinasabing nabibili hospital kayang bumili ng isang hospital. Hindi natin alam. Kasi may buhay pa to. Binalot to, sabihin may pulse pa. Kaya hindi ko alam, ano lang yan, tsore lang yan, huwag niyo paniwalaan yan, pero may hawig. Tuloy natin kay Cathy Cabral. Number 2, ang nakakapagtakang galawan ng driver. Ito, nakakapagtaka rin to. Gusto nilang paniwalaan natin ang isang personal driver na ang trabaho ay siguraduhin ang kaligtasan ng boss niya. Ay basta na lang umalis. Iniwan niya ang VIP na target na investigasyon sa korupsyon na nag-iisang liblib sa bahagi ng Cannon Road sa loob ng 2 oras. Wow, 2 oras iniwan mo, boss mo. Bakit? Ikaw, iiwan mo yung boss mo? Kahit 15 minutes, baka di mo maiwan yun. Hanapin ka. Tapos, alam mo, yung cellphone niya, yung kotse niya, maganda naman hindi naman gulo-gulo loob nun Pag gulo-gulo loob ng kotse niya, mahihirap magkaasang pinatong yung cellphone. Pero yung cellphone mo, malamang nasa cambio. Naiwan doon. Tama? So, alam mo, naiwan yung cellphone ng madam mo. Hindi ka ba nataranta na iwan yung cellphone, iniwan mo pa? Ang alam ko, pag iniwan yung cellphone, hindi mo siya iiwan. Kasi alam mo, hindi mo siya makokontak. Tama? Tama, mali?
Kaya nakakapagtaka lang. Pero hindi kita sinisisi ha. Natataka lang ako, baka naninervyos ka lang. Ang pagmamadali ng pamilya at asawa. Nakakakilabot na naging reaksyon ng pamilya kapag ang mahal mo sa buhay ay namatay sa kahina-hinalang pagbagsak. Ang natural na reaksyon ay maghahanap ng sagot. Tinulak ba siya? May humabol ba? Pero dito nakita natin ang pagtanggi ng autopsy noong una sa pagmamagmadaling. Ideklara itong aksidente. Bakit? Nagmamadaling isara ang libro. Gayon hindi patuyo ang tinta ng report. Isama mo pa ang agarang pagkuha ng mga gamit imbis na i-turn over sa pulis. Mukhang itong clean-up operation kaysa investigasyon. Nagmamadali ka. Sinabi mo, aksidente yan. Aksidente yan! Huwag na autopsy yan. Bilisan nyo na. Bakit? Nakausap ba siya ni Cabral at ito yung plano? Tanong lang. Ang kayabangan ng mga nakapwesto. Pero ang nakakagulo na dugo ay reaksyon ay ating mga leader. Ayon sa ulat, may banta ang paggaling sa mataas na opisyal umano'y DOJ Secretary na niloloko ang mga skeptic. Sinasabi pa na kung ayaw maniwala ng mga tao, baka gusto nila itulak sa bangin. Ito nga kay John Wick. Na maranasan nila ito at nagawa pa nilang magtawanan kahit ito ay joke or katawan lang public, hindi ito maganda. Hindi maganda to. Namatay yung tao, tatawanan pa sila sa programa nila. Nakakapagtaka. Hindi lang ito kayabangan, ito ay kawalang puso. Ang pagbibiro tungkol sa krumaldumal na pagkamatay ng isang tao at ang paggamit ng bilang banta ng mga nagtatanong sa kasuklam-suklam, nagtatanong ang tao tapos magbibiro ka na itulak. Kaya subukan nyo kaya itulak namin kayo. Di ba si John Wick sinabi yan? Nagtatanong yung tao ng maayos. Na si Cabral ba talaga yon? Siya ba talaga yon? Ano kinamatay niya? Nasasagot ka ng ganun? Oh. Okay, marami pa. Hindi lang yan. Ito pa. Magbabasa pa tayo ng ilang komento dito. Ito. Sabi niya, driver din ako ng isang dugong bughaw. Ganito ang gagawin ko at ganito talaga ang gagawin ng mga driver bilang driver. Pananagutan ko ang buhay ng boss ko. Sabi ni ma'am, iniwan mo muna ako dito. Siguro gusto makapag-isa si ma'am. Ang move ko diyan, lalayo lang ako at sa kanya hanggat abot tanaw lang ako. Ang layo ko. Baka kasi may lumapit at gawan siya ng masama. Madali ako makapagsaklolo kay ma'am at hindi ako lalayo ng gusto dahilan para pagtinawagan niya ako ay madali ako makakarating sa kanya. Siyempre, boss yan. Hindi pwedeng paghintayin ng matagal. Baka masermonan pa. Ganyan kami mga driver. Kaya dun sa driver ni Ma'am Yusek Cabral, may something wrong sa kanya at lalo na yung mister ni Ma'am, ayaw ipa-autopsy at pwedeng ibang babae yon at siya ay nasa termoliste na nataguan ng mga mamamatay tao at magnanakaw ng politikong Pilipino. Hindi na siya may opinion yan. Maraming butas Marami yung butas sa nangyayaring ito. Hindi yung pangkaraniwan yung nagaganap na. Hindi ho ba? Kayo ang humatal ho. Kapuso, inilabas na po ng Quezon City Police District ang initial na resulta sa isagawa pong digital forensic examination sa cellphone po ng nawawala. Hindi yan. Ito, panoorin natin to. Andali. I-exit ko lang to. Iwanan nyo ako ng dyan, ito. Panoorin po natin to. Ito po yung pangalawang interview yata doon sa testigo. Bakas pa sa mga bato ang dugo sa Sitio Maramal Camp 4, Tuba Benguet, ang lugar kung saan di umano nahulog ang dating DPWH Undersecretary na si Maria Catalina Cabral. Ayon sa nakapanayam nating konsehal, bandang alas 8 pa lang ng umaga ay nakaparada na ang SUV sa lugar. Wala pang 2 minuto ang layo mula sa Cannon Road Rock Shed. Yung driver at yung sakay na babae na allegedly si Cabral
paakyat ng Baguio. Ngayon, huminto sila sa isang area na kapag tinignan mo sa gilid ng Cannon Road, medyo may katarikan. Ngayon, nakaasal sila. Sakto naman may nagronda ng ating mga kapulisan dito sa Tuba. Tinanong kung may problema sila. That is around 8 to 9 a.m. ng umaga. Pero sabi naman ng driver at sabi naman ng sakay ng babae na walang problema. Pero nasa labas yung babae na allegedly nga si Cabral na nasa labas, yung driver nasa loob. Nakaupo yung si Cabral doon sa may Parandillas. Ngayon, nung in-advise ng pulis na umalis sila doon kasi nakakasagabal sila sa trapiko, maghanap sila ng magandang pwesto. O di iniwan na ng pulis. After 1 hour, umalik yung pulis na nagronda, andun pa rin yung sasakyan nila. Kaya doon na uli nila sinabi na may problema ba talaga, na kung kailangan nila ng mekaniko at tutulungan ng mga pulis Tuba. Sabi naman nila wala. O di pinilit na ng pulis na umalis na sila doon, maghanap sila ng mas magandang area. Sa Salaysay, umakyat pa sila sa Baguio at kumuha ng tig-isang kwarto sa isang hotel. Ang dami kasi nitong butas eh. Pwedeng nagpa-picture ka, tapos ipopost mo sa social media, at alam ng mga, hindi ipopost sa social media, I mean, magpapapicture ka, nandiyan ka, tapos sasabihin mo, para lumalabas, isipin namin nahulog ka talaga. Sabi ng iba, para isipin namin sa picture na yan, ay nahulog talaga. Kasi umpisa pa lang dyan, nasa pangpang, nagyalaro. Nahulog. At nagpakatihulog. Paano pa yung kinunto kanina dun sa gold foil? Nabuhay pa kasi ginagamit yung gold foil dun sa taong buhay pa. Paano kung nagdrama lang? Dinala sa ospital. Tapos sa kalagitnaan, ipinalit, sinakay sa isang sakyan o ano man, pinalit yung bangkay. Hindi natin alam. Parang pelikula nga eh. Alas 2 ng hapon, nagyaya umano si Cabral na bumalik sa lugar na pinangyarihan. Huminto ang driver sa isang gas refilling station sa Milos. Ngunit nang balikan niya ang dating undersecretary, wala na ito sa lugar. Mas lalong umigting ang mga tanong matapos mabatid na iniwan ni Cabral ang kanyang cellphone sa sasakyan. May isang oras kasi hindi nga niya matawagan din dahil andyan yung cellphone niya. Nasa sasakyan. Pinalikan niya daw si madam niya, wala siyang nakita. Iniwan yung cellphone sa sakyan, di ba? Anong klase yun? Iiwan mo yung mom mo, iiwan yung cellphone, wala kang contact sa mom mo. So, ano ibig sabihin? Siyempre, Ano to, isang palabas? natakot na yung driver na tinignan sa baba, wala na makita. Siyempre, yung may isang oras, dahil hindi ako makontak dahil nandito naman sa cellphone niya, ang suspenso ng driver, sumakay sa ibang sasakyan, pumunta ng Baguio. Halos 2 oras bago muling balikan ng driver ang pasahero. Tamo, iiwan mo 2 oras, halos 2 oras, tapos iisipin mo, baka sumakay si ma'am. Sino bugok? Sino loko-loko? Iiwan mo ng 2 oras, tapos pagbalik mo, gusto mo isipin, sumakay sa Baguio? Papunta doon? May ganun ba? Walang ganun. O palagay natin may ganun, no? Pero worse yun. Kahit wala pang 100 metro ang layo ng pinangyarihan. Doon sa gasoline station, wala pa 100 metro mula dyan. Diba, pinakita ko sa Google Map. Ibig sabihin mo, 2 oras ka naglagi sa gasoline station? Antindi mo naman. Hindi ka nainip doon? Sa 2 oras doon ka sa gasoline station, naging tropa mo lahat yun. Ganun katagal? Iniwan mo siya. Hindi ba na nagtanong sa'yo yung mga gasoline boy dyan o isang tao dyan? Sir, anong ginagawa? Taga-10 kayo. Hinihintay ko lang yung ma'am ko dyan, no, sa may konting, wala pa 100 dyan, sa paliko, sa may Canyon Road. Kasi ito yung gasoline station eh. Dito, iniwan ko lang dyan. Hindi ba nagtanong sa'yo, ma'am, ang tagal nyo na rito, baka balikan mo na yun, sir. Hindi mo naman naisip na, ay, babalikan ko na si ma'am, baka ano nangyari doon. 2 oras mo talaga iniwan? Bakit 2 oras mo iniwan? Sir, hindi kita sinisisi ha. Malikot lang isip ko ha. Malikot lang isip namin ha. Bakit 2 oras mo iniwan?
Sabi, ulitin natin, baka nagkamali ako Sorry baka nagkamali ako ang layo ng pinangyarihan. Ano sabi? Ang metro at wala pang 100 metro ang layo ng pinangyarihan. Wala pang 100 metro. Ayon din sa mga impormasyon, takot umano si Cabral sa matataas na lugar. Ngunit bakit siya nag-unwind dito? At para sa isang high-profile na ng driver Baguio. oras bago muling balikan, Baguio. halos 2 oras bago muling balikan ng driver ang pasahero. Halos 2 oras, pag natin 140, no? In 40 minutes, 2 oras bago mo balikan ng pasahero. So, 2 oras? Wala pa 100 metro sa gasolina ka, 2 oras? Mula rito sabay sa dulong street lang? Alam mo, andun yung amo mo, hindi mo babalikan? Bakit yung binabalikan yung amo mo? Kahit lakarin mo man lang, sisilip kang gano'n, andun pa kaya yung boss ko? Teka, nalakad akong konti, tingnan ko lang yung sigarilyo ko titingnan ko yung boss ko, baka doon. Hindi mo naman naisip yun. Talagang, hindi, matagal ako, ayaan ko muna yung boss ko doon. Tapos pagbalik mo, nawawala, asan yung boss ko? Baka nalaglag. Sinilip mo pa. Naisip mo agad nalaglag. Bakit 2 oras? Kulang-kulang. Halos niya sabi. Anong meron? Natatakot ka ba? Baka may gagawa doon ng krimen? Alam mo? O may pinagpapaiwas sa'yo? Umiwas ka, baka madamay ka. May gumanon ba sa'yo? Iwas ka, sir. Baka madamay ka. Dumistansya ka na lang muna. Para sigurado 2 oras iniwan mo? Ganun ba? Tanong ko lang. Sorry ako lang naman yun Hakakawa lang yun Ganun ba? At pagbalik mo, sinigurado mo, baka nanginginig ka pa kapag silip mo Asan na kasi ma'am? Ganun ba yun? Hindi, ano lang yun? Panaginip lang yun. Kahit wala pang 100 metro. Eto, pakinggan natin to si Libiste. Pakinggan natin. Okay, ngayon nasa ating linya si Ginoong Dito sa yumaong si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sir, para lang din po mas malinaw, ito po ba mga dokumento na ito, soft copy or hard copy po ba itong mga ito? Soft copy po. At ito po ay actually na-discuss natin last time I was on your show tungkol sa mga budget insertions ng mga kumpanya na may connection si Congressman Edwin Garjola. At ang files na ito ay ibinigay sa akin ni Yusek Cabral noong September 4 with the approval of Secretary Vince Dizon. Oo, parang anong nangyari po ba dito ay sa inyo daw po ipinapabigay. Iniutos si Sec Vince Dizon na sa inyo ibinigay dahil, ano daw pong dahilan? Magandang tanong po. Ako po ay... Maraming alam si Libiste. Sabi niya na nasa comment section Libiste, ingat po kayo, baka gurgurin kayo. Baka maggurgur ka. Ito. Kasi kung nasa kanya pala yung, hindi ko alam kung binilin sa kanya ni Cabral or binigay talaga sa kanya kung sino yung mga na-insertion. Kasi terere doon yata at sinabi niya may insertion daw Siya ba sabi nun? Susulat sa DPWH nung June pa para sa mga files ng mga congressional budget allocations. At nag-meet po ako sa office ni Yusek Cabral nung June 11. Tapos August 11 nag-follow up ako. Tapos nung may change of leadership sa DPWH, naisip ko baka pag mawala si Yusek Cabral, mawawala din ang kanyang files. Kaya nag-set ako ng meeting through Director Alex Bote, September 4. At nung nandun ako, tinawagan ni Yusek Cabral si Sec Vince kung okay na i-release ang mga files na ito. At sabi ni Sec Vince, dahil ang kanilang push ay para sa transparency, pwedeng ibigay kay Leandro at ang aking understanding, isa sa publiko nga ang mga files ng DPWH para maunawaan ng taong bayan ano talaga yung nangyayari sa mga projects that are funded in the 2025 and other budgets. Oo, para lang po malinaw, yung sinasabi niyo na mawawala sa opisina ng DPWH, tama po? Kasi ang nangyari nga, ayon sa ICI nung nakausap ko sila November 18, ay nung bumisita sila in early September sa office ni Yusek Cabral, wala na ang kanyang computer at naka-cordon off ang kanyang opisina. At ang sabi din nila, hindi binigay sa kanila ang mga internal files ni Yusek Cabral.
Sir, meron pa po bang ibang pinagbigyan bukod po sa inyo, itong si Yusek Cabral, nung po kayo ay physically na nagkita at iniabot po itong mga files na ito, naitanong niyo po ba kung meron pa siyang ibang napagbigyan? Ang files ay may mga pangalan ng mga nag-encode ng mga line items. Kaya baka yung ibang staff sa kanyang opisina ay may kopya din nito at sana protektahan natin ang mga staff sa opisina ni Yusek Cabral dahil maraming mga may ayaw na lumabas ang mga files na ito. Grabe. Yan na yung talagang grabe yan na to. Talaga totoo na to. Seryoso na to mga pagkakataong ito. Yan po ay direktang sinabi po ba sa inyo ni Yusek Cabral o ito po ay assumption nyo? I'm saying based on the file, may mga pangalan ng kanyang mga staff. Mhm. At actually, nakuha ko po ito as soft copy from her staff. Kaya kung saang computer pinanggalingan ang files na ito, may kopya. At baka ang iba din sa mga computer sa kanyang opisina ay may kopya din. Oo. Sir, balikan ko lang nung time po na iniabot po itong mga dokumentong ito na soft copy nga. Si Yusek Cabral lang po ba ang nandoon o may mga kasama po siya at ilan po yung kasama niya kung meron man? I set the meeting through Director Alex Bote kasi si Yusek Cabral ay parang nag-courtesy resignation na noong September 4. At nandoon po ang kanyang mga staff at kaya ko po sinasabi na sa tingin ko may iba din na mga may kopya nito kasi ang staff naman niya ang nag-ooperate ng kanyang computer. Sir, how many staff yung kasama po ni Yusek Cabral that time and what was the exact date again, sir? At pwede po ba naming malaman kung saan kayo eksaktong nagkita at anong oras po ito? Opo. Yung file na nakuha ko ay may timestamp parang 6:04 PM September 4 at baka mga that afternoon ako dumating sa kanyang opisina kasi initially pumunta ako sa opisina ni Director Alex Bote sa DPWH Central Office and then katabi noon yung office ni Yusek Cabral. What date po again, sir? Ito pong pagdalaw po ninyo dito sa DPWH nung time na nakuha niyo po yung soft copy? September 4. September 4, oo. So, through Sec Bote, doon po kayo mismo sa loob ng opisina nitong Secretary Bote na binabanggit ninyo? Director Bote. Yes, po, sir. And then I went to Yusek Cabral's office next to his and then we went to the office of their staff kasi doon po yung Marami mahayag to. Ito pag ito naghayag si Labiste. Ano to? Tama, pag hinayag niya yung mga tao, dapat kasunod dito, investigasyon. Aba, nagbigay siya ng mga pangalan, mga insertion na tao, mga proponents, mga congressman, dapat magkaroon ng investigasyon. Nangyayari, investigasyon lang pagkalaban nila eh. Pagkakampi nila, ayaw nila investigahan. Dito lang. Huwag na nga lang investigasyon eh, tanungin na lang eh, ayaw pa rin eh. Di ba si Tambaluslos, hindi matawag-tawag hanggang ngayon? Computers. At marami pong mga staff sa bawat opisina ng DPWH. Sir, yung pong pagdaan ninyo doon sa isang sinasabi nyo na Sec Bote, may dahilan po ba yon kung bakit po kayo dumaan muna doon bago po kayo rumekta kay Sec Cabral? Director Alex Bote, ang Yes po, Director Alex Bote. siya yung pangalawa kay Yusek Cabral at I think kasi nung September 4, nag-courtesy resignation na si Yusek Cabral, kaya on her way out na din siya. Hanggang ngayon si Director Alex Bote ay nasa DPWH pa. At I'm sorry to put this attention but maganda kung protektahan natin si Director Alex Bote. Yun ang pinakamaganda. Sino gagawa ng proteksyon na yan? Duterte ba? Si Libiste ba? Siyempre ito nakaupong administrasyon ngayon. Dapat tungkulin nila yun eh. Alam nyo magkakaroon ng nagyayaya kayo ng transparency, nagyayaya kayo ng accountability, nagyayaya kayo mahuli yung big fish. Ayaw yung proteksyon ng mga taong alam nyong kakanta, kokontrahin nyo pa. Di ba? Ikaan niya, kakampi yan, kaya binibigyan ng witness protection. Di ba, Diskaya? Kay Marcoleta, kakampi daw. Dapat yung trabaho na administrasyon yan eh. Dahil sa batas yun eh. At kung may investigasyon man, sana... Katulad dito, nawala si Cabral, ano nangyari? Di ba? May nagbubunyi. Mula sa kanya ang katotohanan tungkol
sa DPWH budget. Oo. Sir, puntahan natin ito pong laman mismo ng mga dokumento na hawak ninyo. Ano exactly po ang laman nito? Tinignan nyo na po ba kung ano yung naibigay po sa inyong mga dokumento? In the 2025 DPWH budget, there is 721 billion in the net. Of that, there is 401 billion that is allocable to the district congressman and 320 billion that is outside of the allocable. At bawat isa sa mga proyektong ito ay may mga notes sa Excel spreadsheet na ito. Sa 401 billion nakalagay sino yung nag-allocate na district congressman. Tapos yung 320 billion naman, nakalagay din yung proponent na district congressman, senator, may mga pribadong individual, at may mga miyembro din ng ehekutibo kasama ang mga secretary at undersecretary ng ibang mga ahensya na walang kinalaman sa DPWH pero nakalista na nag-propose ng mga flood control projects. Oo, nabanggit nyo nga rin po yan sa inyong press con, even sa post nyo. Sinasabi nyo, hindi lang po mga senador ang nandito, even executive secretaries, nakalagay po dyan sa file na yan. Pati undersecretaries po. At may mga pribadong individual din. I can say that these private individuals are contractors. Sir, gaano po kalawak yung dokumento na hawak ninyo? Are we just talking about last year's budget or maging yung previous years kasama po? I have some level of detail for the previous years, but I have the most detail for the 2025 National Expenditure Program. Okay, Pero meron din po akong ibang source para sa BICAM insertions din sa 2025 budget. At ang I think maganda eventually lalabas din ang mga insertions ng lahat ng mga congressmen at senators, Yako. especially for the 2025 budget. Nako, yari kayo dyan. Di ba? Yari kayo dyan. O, kukontra nyo naman to sa Libiste. Tamo babakbakan to ng loyalista. Babakbakan to. Pag ito naglabas ng katotohanan, halimbawa, hindi nabanggit ng Duterte sa insertion, o nabanggit yung mga yung mga loyalista, babakbakan to ng loyalista. Tignan nyo. Staan tayo. Aanihin to, kukuyugin to. Hindi paniniwalaan. Si Saldi ganyan eh. Hindi pinaniwalaan si Saldi. Walang totoo sa kanila pag sila tinitira. Okay, ilagay nyo lang po sa baba kung naniniwala ba kayo at mag-subscribe din kayo, mag-like kayo. Naniniwala ba kayo na talagang si Cabral ay buhay pa at nasa ibang bansa ba? Naniniwala ba kayo nasa ibang bansa si Cabral? At naniniwala ba kayo na yung palabas lang ito? Palabas lang ba talaga itong nangyayari pagkawala ni Cabral? No? Hanggang dito lang po muna tayo mga kababayan natin, no? Kay Libiste, sabi po ng tao, mag-ingat siya kasi baka alam niyo na, pinag-iingat si Kong Libiste kasi baka may andyan yung gurgur. Uso gurguran ngayon, no? Palalabasin na nagpakatiwakal. Pero ingat lang po, sir. Yun lang po. Paalam sa inyong lahat.